totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ipinagpapauna ko na po na kung kayo ay madidirihin o di kaya naman ay kumakain sa pagkakataong ito, ay iminumungkahi kong ipagpaliban nyo na po muna ang pakikinig, pagkat may mga bahagi sa kwento na hindi akma. Maraming salamat po. At narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ito ay mula sa isa rin nating tagapakinig. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay naganap mahabang panahon na ang nakalilipas. Ayon sa nagsalaysay ng kwentong ito sa akin, ito ay kwentong ibinahagi sa kanya ng kanyang yumaong lola. Base sa kwento, mayroong mag-ina na namumuhay ng payapa sa isang lalawigan sa Visayas. Maaga itong nabalo nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa sakit na tuberculosis. Mag-iisang taon pa lang noon ang kanilang anak na lalaki. Kaya mag-isa niyang itinaguyod ang kanilang pamumuhay na mag-ina. Kilala ang babae sa pangalang Melda doon sa kanilang lugar. Ang 9 na taong gulang naman niya na anak ay kilala sa palayaw na si Anding. Andres kasi ang tunay na pangalan nito. Maganda si Melda, kaya nga kamamatay pa lang ng asawa nito ay marami na agad ang nagpaparamdam sa kanya. Pero wala na siyang balak pa na mag-asawa pang muli dahil sa mahal na mahal niya si Renato, ang kanyang asawang namayapa. Sabi pa ni Melda, nang pumanaw si Nato ay dinala na nito pati ang puso niya. Kaya hindi na siya magmamahal pa ng iba at kanya na lamang ibubuhos ang buong panahon at pagkalinga sa nag-iisa nilang anak. Sa araw-araw ay magkatuwang sila ng kanyang anak sa pag-aasikaso ng kanilang mga pananim sa kapirasong lupang iniwan ng kanyang asawa sa kanila. Hindi nag-aaral si Anding dahil sa may kapansanan nito na lagi nga itong tampulan ng tukso ng kanyang mga kapwa-bata. Hindi ito nakaririnig at hindi rin ito nakapagsasalita. Gwapong bata si Anding at napakabait. Malambing din ito at masunuring anak. Ang mga biyanan naman ni Melda ay tila wala nang pakialam sa kanila simula nang mamatay ang kanyang asawa. Kaya nga noon ay minsan na niyang naisip na umuwi na lang sila ng kanyang anak sa kanyang mga magulang. Pero nagbago siya ng kanyang pag-iisip, lalo na kapag kanyang naalaala ang mga naranasan doon. Ayaw na niyang balikan pa iyon. Ayaw na niyang muli pa iyong maranasan at maulit. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na kanya na lamang pauunlarin at gagawing produktibo ang lupang iniwan sa kanya ng kanyang asawa. At iyon nga ang kanyang ginawa. Tinamnan niya ito ng sari-saring gulay at mga prutas. At maganda naman ang naging resulta ng kanyang pagsisipag. Marami ang bumibili sa kanya ng mga tanim niyang gulay at prutas.
Dumami ang kanyang mga suki. Pero tila naging malupit ang kapalaran para kay Melda. O sadya lang talaga na maraming mga tao ang maiitim ang buti. Dahil sa ang payapa nilang buhay sa isang iglap ay nasira at naging masalimuot. Isang hapon iyon nang pauwi na sila ng kanyang anak na si Andeng. Matapos na maibenta sa bayan ang kanilang mga panindang gulay at prutas. Masayang masaya silang mag-ina dahil sa naubos ang lahat ng iyon. Kung kaya nakapamili na rin sila ng kanilang mga pangangailangan sa bahay. May dala rin silang 2 tuhog na mga isda na si Andeng naman ay halos hindi mapawi ang kanyang ngiti sa mga labi pagkat may bago itong damit at tsinelas. Nang malapit na sila sa kanilang bahay ay bigla na lang silang nagulat na mag-ina nang mula sa malapad na puno ng kawayan na nasa gilid ng daan ay may lumabas na 3 lalaki at humarang sa kanilang daraanan. At dahil sa kanilang nakikilala ang mga ito, ay bumati pa si Melda sa kanila at nagtanong kung ano raw ang kanilang pakay. Isa sa mga ito ay si Lando na nagpahayag ng kanyang gusto at nanligaw noon kay Melda. Ngunit tulad ng iba ay hindi niya ito tinanggap dahil nga sa wala na siyang balak pa na mag-asawa. At nung mga panahong iyon ay may sarili na rin itong pamilya. Nag-asawa na rin ito at may mga anak na rin na matanda nga lamang si Andeng ng 1 taon sa panganay nito. Kanya ngang tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang pakay at kung bakit sila naroon. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang pagtatanong ay mabilis silang dinaluhong ng 2 lalaki. Hinawakan kagad siya ng mga ito sa magkabilang kamay at pilit na inihiga sa damuhan. Habang yung isa naman ay walang habas na winasak ang kanyang kasuotan. At nang magtagumpay ang 2 lalaki na siya ay maihiga, ay puwersahan siyang pinaghahawakan ng mga ito sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Nagalit naman ang kanyang anak na si Andeng nang makita nito ang ginagawang kahalayan sa kanyang ina. Bagaman balot ng takot, ay sinubukan pa rin itong tulungan ang kanyang ina at pinigilan ang mga lalaki. Ngunit isang malakas na bigwas ang ibinigay ng isang lalaking nairita sa ginagawang pagpigil ni Andeng. At dahil sa lakas ng pwersa noon, ay tumilapon ito at tuluyang nawala sa balanse. Natumba si Andeng at tumama sa bato ang ulo. Napasigaw si Melda nang makita niyang bumagsak sa kanyang tabi ang dugo ang anak at wala nang malay. Nagpupumigla siya, pero hindi niya kaya yung lakas ng mga lalaki na hayok sa kanya. Halinhina nilang pinagpasasaan at ginahasa si Melda. Matagumpay nilang naisagawa ang kanilang masamang nasa sa magandang byuda. Napahagulgol na lamang si Melda habang tinitiis yung kawalang hiyaan ng mga damuho. Lalo pang umagos ang kanyang luha dahil sa sinapit ng kanyang anak. Nagpupuyo siya sa galit. Matindi ang namumuong sama ng loob na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon, na para bang sasabog. Nang mapasulyap siya sa 2 na pawang nakaraos na, ay ngingisi-ngisi pa ang mga ito sa kanya ng nakakainsulto, samantalang inaayos ang kanilang mga sarili
habang yung isa sa kanilang kasama ay nasa ibabaw pa niya at kasalukuyang isinasagawa yung kanyang kalayan, ay may nakapa si Melda, nakapirasong kawayan. Una niyang nahawakan yung pinagtagpasan noon, kaya naramdaman niya kaagad ang talas ng kawayan. Kanya iyong inayos at hinawakan ng maigpit. At nang makakuha ng tiyempo, ay kanya iyong hinawakan ng dalawang kamay at mabilis na itinusok sa lalamunan ng lalaki. Natumirik ang mga mata nito, hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa sakit at hapdi na kanyang naramdaman, at dahil na rin sa kanyang pagkabigla, pagkat hindi niya iyon inaasahan. Agad na bumulwak ang masaganang dugo nito, at animoy naghilamos si Melda ng dugo dahil doon. Na halos mapinta ng pula ang buo niyang mukha, nang tanging nakikita na lang halos ay ang kanyang mga mata. Makailang ulit niyang mabilis na tinusok ang lalamunan ng lalaki at itinulak niya ito sa kanyang gilid, at doon nagkikisay na nag-agaw buhay. Kinubabawan pa iyon ni Melda, at makailang beses pa niyang itinarak yung matulis na kawayan doon sa dibdib naman ng lalaki, na sa bawat paghugot niya matapos na matusok iyon ay sumisirit ang dugo at nagtitilamsikan. Sa isang iglap ay tuluyan ang nawala sa kanyang katinuan si Melda. Naging napakabalasik nito at tila wala na siyang kinakatakutan. Nang maisiguro niyang wala nang buhay yung lalaki, ay mabilis naman niyang nilingon ang dalawa pa, at sila naman ang kanyang susugurin. Nabiglang nanakbo ang mga ito dahil sa pagkataranta at pagkabigla, dahil walang-wala sa hinuha nila na mangyayari ang ganon. Kumaripas ng takbo ang dalawa at walang lingon-lingon na nilisan ang lugar. Binalikan ni Melda ang anak niyang si Anding, at dahan-dahang nanumbalik ang aura ng kanyang mukha. Unti-unti ay nawala ang pagkabalasik nito. Sinapo niya sa ulo ang anak habang mataman niya itong tinititigan. Niyakap niya ito at napasigaw ng ubod lakas. Muling napahagulgol si Melda habang maigpit na yakap-yakap ang anak. Wala na itong hininga. Iniwan na siya na nag-iisa niyang anak. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Nang dahan-dahan niyang ibaling na muli ang kanyang paningin doon sa lalaki na kandusay, marahan niyang inilapag ang kanyang anak at nilapitan niya yung lalaki. Muling naging mabalasik ang kanyang mukha at minsan pang napuno ng galit ang kanyang dibdib. Ipinasok niya ang kanyang dalawang kamay sa wasak na dibdib ng lalaki at pilit pa niyang winarak iyon at pinalaki pa ang mga sugat. At may kinakapa siya na nang kanyang matagpuan ang bahaging bakay ay hinawakan niya iyon ng mahigpit at saka hinila ng ubod lakas. At animoy nagtagumpay siya na kanya pa iyong itinaas. Umagos ang sariwang dugo sa kanyang braso at walang kabog-abog na kanya iyong isinubo. Kinain niya yung puso ng lalaki na akala mo ay sanay na siya na kumain ng sariwang karne ng tao. Natakam siya na kanya pang hinihigop ang dugo sa tuwing mararamdaman niyang tumutulo iyon mula sa kanyang mga labi. At para bang wala siyang kapusugan na matapos niyang makain na lahat iyon
ay kanya namang isinunod ang iba pang laman loob nito. Maghahating gabi na ay hindi pa rin maawat si Melda. Dumidila-dila pa ito sa kanyang mga daliri at sinisimot pa maging ang mga sumiksik sa kanyang mga kuko. Nang mapasulyap siyang muli sa kanyang anak, ay kanya itong nilapitan at tinagkan. Minsan pa niya itong niyakap ng mahigpit at binuhat. Muling tumulo ang mga luha ni Melda at nagsimula na siyang magukay. Nang sapat na ang lalim ay kanya nang ilagay doon ang anak. Kanya ring pinanguha yung lupa na may mga patak ng dugo at isinama niya doon sa hukay. At nagpaalam na siya sa kanyang anak sa huling pagkakataon. At kanya na itong tinapunan. Kanya namang hinila yung labi ng lalaki papunta doon sa masukal na bahagi. Pansamantala niya munang iniwan niyon doon. Umuwi siya sa kanila at may kinuha sa baon sa ilalim ng kanilang katre. At nagdala rin siya ng ilang mga damit, maging ang naipon niyang pera. Kanyang ibinuhos ang lamang petrolyo ng kanilang mga gasera, maging ang nasa galon na bago nilang bili, at saka niya iyon sinindihan. Mabilis na nagliyab ang kanilang kubo. At bago pa siya tuluyang makalayo, ay nakita niya pa iyong naglalagablab na nang minsan pa niya iyong lingunin. Binalikan niya yung labi ng lalaki at muling hinila papunta doon sa kagubatan. Nang makahanap siya ng isang akmang lugar, ay tumigil si Melda. Kanyang inihanda ang mga gagamitin para sa kanyang gagawing seremonya. At nang nakaayos ng lahat, ay inilabas na niya yung kanyang itim na libreta. Sinimulan na ni Melda na umusal habang nasa harapan niya yung bangkay ng lalaki, na paminsan-minsan ay humihiwa siya ng laman nito. Kumukuha siya ng kapiraso sa iba't ibang bahagi noon at kanya iyong kinakain. Bago magbukang liwayway ay tapos na rin siya sa kanyang isinagawang ritual. At nagtagumpay si Melda. Ngayon ay handa na siya upang pagbayarin ang dalawang lumapastangan sa kanya, lalong-lalo na yung pumatay sa kanyang anak, na ito pala yung kanyang tinalikuran at iniwasan sa kanilang probinsya. Ngunit tila nasa guhit na iyon ng kanyang palad, na para bang pinaglaruan siya ng panahon. Nanatili si Melda dun sa kagubatan. Sino naman kasi ang katatakutan niya? Sabi pa niya sa kanyang sarili, siya na ang dapat nilang katakutan. Bago mag-ikatlong araw, ay halos maubos na niya ang buong katawan ng lalaki. Nang sumapit ang ikatlong araw, matapos mangyari ang masaklap na kabanata na iyon sa buhay ni Melda, ay nagsimula na siyang kumilos. Matyaga lang niyang hinintay na lumalim pa ng kaunti ang gabi. At nang sumapit ang takdang oras, ay wala na siyang sinayang pang sandali. Mabilis na nagpalit ng anyo si Melda, at sa isang iglap ay mabilis na siyang nagpasahimpapawid. Hindi nagtagal ay naroon na siya sa isang puno. Sa di kalayuan ay may isang bahay at may sindi pa ang ilaw noon. Naririnig niyang maliwanag ang mga taong nag-uusap sa loob, na hindi siya maaaring magkamali pagkat kanyang natatandaan ang boses na iyon, lalo na nang singhalan siya nito at inuutusan siyang kanyang ibuka.
na biglang naningkit ang kanyang mga mata nang maalala iyon, at minsan pang nagngit-ngit siya sa galit. At halos hindi na niya mahintay pa ang pagkakataon para kanya na itong mapagigantihan. Ngunit kanyang pilit na pinakalma ang sarili at may pagtsatsagang naghintay ng tamang oras. Maya-maya ay nangintab na ang kanyang mga mata ng kanyang maulinigan na nagpaalam na ang lalaki sa kanyang kaharap sa inuman. Dumayo ito ng inuman, kung kaya yun naman ang sinamantala ni Melda. Narinig pa niya na pinaalalahanan ito ng kausap na mag-ingat sa aswang pagkat humuhuni na raw. Subalit tumawa lamang ito ng malakas at may pagmamalaki pang nagyabang na hindi daw uubra sa kanya ang anumang uri ng aswang dahil sa dala niya umanong itak. Na napangisi naman si Melda at naibulala sa sarili na tingnan nga natin. At di nagtagal ay nakita nga niyang lumabas na ng bahay yung lalaki. Inintay pa ni Melda na ito ay tuluyang makalayo bago siya lumipad at kanya iyong sinundan. Inabangan niya ito sa unahan. Dumapo siya sa isang mataas na puno na nasa anyo pa rin ng isang ibon. Humuni siya. Napansin niyang napalingon sa likuran ang lalaki. Muli niyang inulit ang paghuni na kanya iyong nilalansi. Maya-maya ay narinig niyang nagsalita ito at sinabing hindi raw siya natatakot. At nakita pa niyang inilabas nito ang kanyang itak. Nagbitaw ito ng mga maaanghang na salita at may kasama pang mura. Kaya nagpanting na bigla ang tenga ni Melda. Nag-init na kaagad ang kanyang ulo, lalo na nang makita niyang nilabasan siya nito ng itak na tila ba sinusukat talaga ang kanyang kakayahan kung hanggang saan. Kaya di na siya nagkasya pa. Kaya di na siya nag-aksaya pa ng anumang sandali. Mabilis niyang dinaluhong yung lalaki. At bago pa siya tuluyang makalapit dito, ay tsaka siya agad na nagpalit ng anyo. At napaigtad na lamang yung lalaki nang kanya nang maramdamang bumaon ang mga matutulis at matatalas na kuko ni Melda. Nagulat ito na ang buong akala niya ay sa kabilang panig manggagaling, kung kaya doon siya nakaharap. Bumulagta ang lalaki. Nakakaunti na lamang ang buhay na natira at sisingap-singap ito sa hangin. Hinawakan ni Melda ang kamay nito na may hawak na itak at maging yung isa pa, at kanya iyong iginiya para tusukin ang sarili. Agad na bumulwak ang dugo nito sa bibig nang tumarak iyon sa kanyang dibdib. Ngunit may hininga pa ito na nakamulagat ang mga mata na parang hindi pa rin makapaniwala na nangyayari ang mga iyon sa kanya nung mga oras na iyon. Itinapat ni Melda ang kanyang mukha dito at nakakainsulto niya itong nginisian. At walang sabi-sabing dinakot ang ari nito na nakita niyang napangiwi ang lalaki. Kinuha niya ang itak mula sa kamay nito at nakita niyang kumawag-kawag ang lalaki na para bang nahulaan na kaagad nito ang susunod na gagawin ni Melda. Ibinaba niya ang pang-ibabang suot nito at saka dahan-dahang hiniwa ang ari ng lalaki at nakita niyang namilipit ito sa sakit. At pagkatapos ay kanyang ibinato ang ari nito
sa kanyang mukha. Nang tila kontento at nasiyahan na siya sa kanyang mga naipamalas na sakit sa lalaki, ay ginulat niya ito nang kanyang ipasok na bigla ang kamay sa sugat na dulot ng itak doon sa kaliwang dibdib nito, at kanya nang dinukot ang puso at kinain mismo sa harapan ng naghihingalong lalaki. At nang tila makaramdam siya ng pagkairita sa sisingap-singap na lalaki, ay dinampot na niya ang itak at tinagpas ang ulo nito. Nang humiwalay iyon mula sa sariling katawan, ay dilat ang mata noon at nakalawit ang dila. At bago niya tuluyang lisanin ang labi ng lalaki, ay kanya pa itong dinuraan at sinipa ang ulo, kung kaya tumalsik iyon at gumulong sa ibabang bahagi ng daan. Nang sumunod na araw, ay kumalat na kaagad ang balita tungkol sa pagkakamatay ng lalaki. At ang hinala ng marami ay aswang umano ang may gawa noon, dahil na rin sa brutal na paraan ng pagkakapatay dito. Pero si Melda naman, maaga pa, ay naroon na sa bahay ng lalaki na pumatay sa kanyang anak. Naging maagap siya pagkat alam niyang mababalitaan nito ang nangyari sa kanyang kasama at baka magbalak na tumakas. Naroon lang siya sa isang puno na malapit sa bahay nito at nasa anyong pusa. Nalaman niya mula sa lalaki at sa kausap nito na pinuntahan pa pala siya nito nung sumunod na araw, matapos ang malagim na pangyayaring iyon sa kanilang buhay, at nais siya nitong patayin. Kaya nalaman din niyang may baril pala ito na ginagamit. Kaya naging maingat si Melda. Naisip niyang hindi niya pala mababasta-basta ito. Kaya may naisip siyang paraan na mas ikinatuwa pa niya. Sinimulan na niya yung kanyang pag-usal. Hindi nagtagal ay umalis na siya doon na may tuwa sa kanyang puso. Masaya si Melda pagkat kanya nang naipagiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Kinagabihan ay nagbalik si Melda doon sa bahay ng lalaki. Nais niya kasing makasiguro, kung kaya nagmanman siya doon at nagmatsyag. At nalaman niyang nakahiga na nga ito. At di alam ng kanyang mag-anak kung ano ang dahilan ng biglaang pagkakasakit nito. Marami umano itong idinadaing na masakit sa kanyang katawan at wala nang tigil sa kakasuka. Makaraan ang ilang saglit ay dinagdagan pa ni Melda ang pagpapahirap sa lalaki. Ginawa na niya ang lahat para tuluyan itong magdusa at hindi makatakas sa kamatayan. Nang sumunod na gabi ay naroong muli si Melda at kanyang sinusubaybayan yung nangyayari sa lalaki. Narinig niyang hindi na ito kumakain at bagaman nakakatulog ay hirap ito at paputol-putol. Kaya mabilis na bumabagsak ang katawan. Nung maghahating gabi na, nang mapansin niyang nagpatay na ng ilaw yung mga tao na nasa loob ng bahay, ay kumilos na siya. Hindi pa niya naiwasang lumika ng ingay nang dumapo siya sa bubungan ng mga ito. Dahil na rin sa natural niyang bigat, hinawi niya ang pawid na bubong noon at sinimulan na niyang lawayan yung lalaki na tamang-tama naman na nakatagilid. Nagawa niyang malagyan ang tenga nito na nang makaramdam at bagyang magkamalay ay pumesto naman itong nakatihaya. Kaya nang mapapikit na muli ay kanya namang nilawayan ito sa bibig.
walang kamalay-malay yung hayop na lalaki na siya ay nahawaan na ni Melda. Lumipas pa ang ilang gabi na patuloy nagmatsyag si Melda doon sa bahay ng lalaki. Hanggang sa marinig niyang nagpasya ang mga kaanak nito na ipatingin na sa manggagamot si Lando. Nabagyang natawa pa si Melda sa kanyang narinig. Nang sumunod na araw, kinahaponan noon, ay may dumating nga doon na isang manggagamot. At nang kanyang suriin si Lando, ay agad nitong sinabi na inaswang umano ito. At malakas ang aswang, na hindi daw niya sila matutulungan pagkat nahuli na raw siya ng dating. Pagkaraan ng 3 pang araw nang silipin ni Melda ang lalaki, ay napakapayat na nito. Hindi na talaga ito tumatanggap ng kahit na anong pagkain pagkat iba na ang hinahanap nito. Pinasok ni Melda ang dapog ng mga iyon na siya ay sumalisi gamit ang kanyang pambulag. Kanyang hinaluan at nilagyan ang lugaw nito ng karne ng kanyang kaibigan na sadyang itinabi ni Melda para sa pagkakataong iyon. At nagulat ang mga kaanak nito nang mabilis na naubos iyon ni Lando at tila nakulangan pa. Nagtataka man ang mga kaanak nito ay natuwa sila pagkat sa wakas daw ay kumakain na ang mahal nila sa buhay, na kanila pangang nilait yung manggagamot pagkat mali daw ito sa kanyang naging pagsusuri, na ang buong akala nila ay tuluyan na nga itong gagaling. Wala silang kamalay-malay na may malagim na naghihintay sa kanila. Kaya tuwang-tuwa si Melda sa nagiging takbo ng mga pangyayari. Matyaga pang naghintay si Melda ng ilan pang mga oras. At nang sa tansya niya ay iyon na ang tamang panahon, ay lumipad na siya at iniwan na munang sandali ang bahay nila Lando. Maya-maya ay dumapo siya sa isang bubungan na mas pinaingay pa niya ang pagkakalapag niya doon. At agad namang napuna iyon ng mga tao sa loob. Sumigaw ito at siya ay binantaan at sinabing hindi umano sila natatakot sa aswang. Humuni pa siya at nakita niyang lumabas na ang isang lalaki at mga anak nito. Lumika pa siya ng ingay at lumipat sa isang puno. Sinundan siya ng mga ito at hinabol. Doon siya nagpunta sa isa pang bahay at dumapo din sa bubungan noon, na dahil sa mga sumusunod sa kanya ay mabilis na natawag ang pansin ng mga tao sa loob ng ikalawang bahay na kanyang dinapuan. At narinig niyang nag-usap-usap ang mga ito at sinabing mayroong aswang. Kaya lumabas na rin ang mga ito at sumama na sa naunang grupo at siya ay kanilang hinabol. Hanggang sa nagkarami na ng tuluyan yung mga humahabol sa kanya, na sinasadya niyang magpahabol talaga sa mga ito. Hanggang sa pumasok siya sa bahay at doon naglaho. Kung kaya, mabilis na nagsisunuran yung mga tao. Ngunit nagimbal ang mga ito. Nang makapasok sila sa bahay at kanilang nakita si Lando, na nilalantakan nito ang kanyang mag-anak. Nagkalat ang mga dugo at ilang piraso ng mga katawan at nakandusay sa sahig ang asawa nito at 2 anak. Dahil sa kanilang nasumpungan ay agad na kumilos ang mga ito at kanilang inatake si Lando. Lalo pa nga at naroon din ang kapatid ng asawa nito. Nabalot kaagad sila ng matinding galit dahil sa nakitang karumal-dumal na ayos ng mag-iina. Kaya walang hapas nilang pinagtataga si Lando
Habang nakikita nila itong humihinga pa, ay talagang hindi nila ito tinigilan. Pagkat nag-aalala din sila na baka makapinsala pa ito. Hanggang sa halos magkapira-piraso ang katawan nito nang sila ay tumigil. Parang mga balat na lamang ang halos nagdidikit sa mga pinagtatagang bahagi na katawan ni Lando. At tulad ng kanyang mga kasama, namatay itong dilat ang mga mata at nakalawit ang dila. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Haven Good Bless, Janice Sarad, Lilian Culiado, Ann Gandara, Rika Ay Raquel Santos, Marilyn Nabaunag, Connie Blag, Jodeline Avila, Kent Barrel, John Reniel Sakate, Maria Fe Escudero, Mary Jane Bacaro, Jazz Arma, Remily Kaskayan, Eric Suarez, Maricris Fernandez, Haroko Moto, Archangel 5, Lawrence Lianto, Shasta Sharp, Ruwena Crisologo, Charlone TV, Teodel Butlay, Jing Garcia, Lloyd Ambuayan, Gracia Defensor, Jonah Catano Bisario, Now Fudge Rads, Amabel Key, Jestoni Marwin LV, Yetbo Gargar, Gracita Escoltor, Jovelyn Lonsaga, Angelo Deita, Karen Eslier, Quenilin Hakulo, Daboy Tipax, Krista Claire, Elma Sosa, Jet Polikit, Dennis Kadugdog, Ana Tapion, Maria Lisel Baro, Amelita Nicor, Janice Lema, LG, Randy Cagayanan, Fast Burn TV, Marina Gonzalez, Nino Benitez, Robina Dairo, Ana Marie Pueblas, Roy 02 Mahilom, Marian Palwan, Jan Alfred Villamar, Gina Solweta, Dimples Yumi, Renel Sarmiento, Salvacion Delgado, Eina Lem, Ann Kamasura, Carmelita Mapanag, Sheila Lablab Liamado, Ros Marcha, Mary Chris Villa Carlos, Jude's Evening Star, Ana Sanchez, Jerome Pamini, Ting Loberiza, Junard Magnifico, OFW's Investment, Leslie, Black Star, Alin Competente, Sweet Lady Centeno, Bible Vlog Kaliwete, Samelby Sapal, Jackie Jose, Mayetsi Malayba, Jack Crips, Errol Bugoy, Erlina Kokchin Magnuson, Mile Ace Scanner, Giselle Bertanico, Teresita Cerone, Rafi Istur, Arnel Tinapaw, MJ Ispligera, Jen
Marcelo, Bonsai ng Sapian, Taliamon Ipause, Arturo Bacang, Alicia Templer, Sarah Brightman, Noemi Baldwin, Makoy Milyam, Maria Cristina Goma, Misuki Kawabata, Rowie J. Corpus, Nicole Sibilia, Rafael Carranza, Jerome Tanud-Tanud, Neslie Ann Javier, Resi Madrid, Herman Marasigan, Piper Gaming, Jane Pumarejos, Cassandra MSP, Mary Grace Rizaldo, Don Diaz, Alexa Espirito, Lindalin, Alita Salas, Jam Avanza, Rowena Diaz Velasco, Marites Mending, Wilma Pascual, Kaiser Fernandez Pinca, Jane Gandisela, Fauci Family, Grisilda Epasitas, Sheila Largo Loquias, Scorpio 23 Anona, Erwin Fran, Wela Wela, Stephen Nerona, Dino Castor, Mary Asilar, Vana Tonhok, Pedro Tampos, Rosmen Cuaresma, Merly Canoy, Adoracion Espirito, Hamir Perolino, Diaz Mon, Jason Pagayon, Salveco Gutierrez, Merly Salazar, George Enopeques, G. Tudao, Alma Ebisate, Presbiteros Rose, Anita Gopo, Leonardo Ermita. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.